posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang When Visiting the Sick. Jesus lives, Jesus is alive, and because of that, His people will also live forever. Meanwhile, habang narito pa tayo sa ating katawang lupa, meron pa tayong mga challenges sa buhay. Isa dyan ay ang pagkakasakit. Maraming nagkakasakit sa Biblia, sa lahat ng panahon, at ang pagdalaw sa may sakit, isa-isa sa mga mahalagang ministeryo ng mga Kristiyano. Napakahalaga na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang sa malalaking mga usaping doktrina, kundi sa pang-araw-araw na buhay din. It is very Christian to visit, and visitation is a major ministry of God's people. But the visit must be characterized by the Spirit of Jesus and not the spirit of vexation. Ang ating pag-aaral to bring down the high doctrines of godliness to the lower shelves where they operate in daily life when visiting the sick, or good manners in visiting the sick. Salamat Panginoon dahil kami merong ministry to visit, to comfort, to love. Teach us, Lord, to season our mouths with salt and to temper our behavior with Jesusness. Turuan mo kami, Panginoon, na maging tulad ng iyong anak na si Jesus, na saan man pumaparon, nagiging pagpapala sa dinadalaw at dinaratnan. Sa mukhang maliit na bagay na ito, makita mo, Panginoon, sa aming buhay at makita rin namin ang halaga ng mahalagang ministry of visiting and comforting the sick and the loved ones who are taking care of the sick. So be our speaker right now. Teach us, O Lord, the great applications of your wonderful and universal truths. In the name of Jesus, our healer, our friend, who visits us every day, we praise and thank you, Father. Be our speaker. Let your truth enlighten us. Matthew 25:36, Contemporary English Version. Jesus was telling the people who were supposed to meet Him during the end times and judgment day, when I was sick, you took care of me. You visited me. Then the ones who please the Lord will ask, when did we visit you while you were sick? The king will answer, whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. Isang conversation na ating alam na magaganap pagdating ng paghuhusga. Nasasabihin ng Panginoon, kayo mga dumalaw sa akin, ako'y may sakit, halik kayo at narito ang inyong mga gantimpala. At nagtanong ang mga tao, kailan naman po kayo nagkasakit at kailan naman kami nakadalaw? At sabi ng Panginoon, aba, kahit dumalaw kayo sa sino mang mukhang pinakawalang halaga, ako ang dinadalaw ninyo, kaya narito ang inyong gantimpala. Ang ating pag-aaral is good manners in visiting the sick. The context is visiting the sick, but there is a useful general application in human relations and in all social situations. So habang ating ina-apply ito sa pang-araw-araw na pagdalaw natin sa mga may karamdaman na hindi naman nawawala sa buhay natin, isipin din natin ang mga katotohanan ito ay pakikinabangan kung ating ilalapat sa lahat ng aspeto ng ating pakikipagkapwa-tao. Our visit should be a blessing. Isang mahalagang prinsipyo. Romans 13:13, let us behave decently. Kailangan ng ating asal ay maayos at maaasal tao. How to apply good manners in visiting the sick? Stay in your proper place. Ang lahat ay may lugar. Ang bituin, ang araw, ang buwan, ang mga puno, ang mga bato, ang mga bahagi ng mga ilog at tubig, lahat yan may lugar. Ganon din ang tao. The sick or the host is usually very socially unpresentable. Ikaw ba naman ang magkasakit na nahuhumpak na ang iyong pisngi, maputla ang iyong kulay, magulo ang iyong buhok,
maging yung mga nag-aalaga, they are usually positioned in a weak situation. Weak in the sense na mas malinis, mas mabango, mas maayos yung dadalaw, kadalasan, and therefore you disadvantage the position of the sick or those who are taking care of the sick. Your visit could be an intrusion, therefore. Bakit magiging intrusion? Pag inaabutan mo ang isang tao na hindi siya presentable at alam niyang hindi siya presentable, very weak yung kanyang pinanggagalingan in dealing with you. Ang mga taong may mataas na uri ng pagkatao ay hindi tumitingin at lalo namang hindi tumititig sa anumang bagay na nagpapahina ng kalagayan ng kanyang kapwa. Kaya kung may taong, di ba, biglang nakabukas pala yung zipper na ng lalaki sa harap niya, hindi ka naman tumitingin. Hindi mo inilalagay siya sa posisyon na mukhang ikaw yung may strength kasi siya yung nalagay sa kahihiyan. Pagka may taong bumahing at biglang lumabas yung uhog niya sa kanyang pisngi, hindi ka tumitingin. You avert your gaze and look at something else. Kaya iniiwasan din nating tingnan o titigan ang isang taong may karamdaman at may sakit na alam naman niya hindi niya gustong tinititigan siya sa ganon. Anong ibig sabihin natin yan? Visiting the sick is a very personal thing. So you consider your personal intimacy with the patient or the host who are taking care of the patient. Kung hindi ka masyadong close personally at alam mo ang magiging itsura ng pasyente ay hindi presentable, you might want to send your regards but refrain from being there personally. Nagpadala ka na rin ng iyong thought, ng iyong prayer, ng iyong goodwill, pero hindi mo inilagay yung pasyente o yung mga nag-aalaga sa isang posisyon na maaari silang ma-embarrass. However, if you are going to commit a mistake on visiting rather than not visiting when you are not sure about your personal closeness to the patient. But if you're going to visit, especially if you're not very close family member or very close friend, call or arrange the visit through intermediaries. Pwede ka naman magsabi sa mga close, pwede bang dumalaw? Handa ba silang magpadalaw? Gusto ba nilang madalaw? O kung bigla na lang kayong susulpot doon sa ospital, kung yun ay ospital, dumaan kayo sa nurse's station. Sabihin niyo sa nurse, is this a good time to visit? Baka pinapaliguan, baka nilalanggas ang sugat, baka kina-counsel, tapos bigla kang susulpot doon, mali ang dating mo, kahit maganda ang intensyon. Pwede mong ipasabi sa nurse, nandito ka mo si Mr. So-and-so or si Miss So-and-so, ipakitanong kung nakahanda siyang tumanggap ng bisita. Huwag kang biglang papasok dahil baka kung anong eksena ang abutan mo sa ospital. Kung minsan ay nililinis siya, kung minsan ay nagbabanyo siya doon mismo sa kama niya, tapos yun ang eksena nga abutan mo. Nakabukas ang pinto ng ospital, hindi yan nakalak para sa doktor at nurse, hindi para sa'yo. So, kailangan ipapa-announce mo na darating ka para handa ang iyong daratnan. But foremost, make an intention and a determination to make visitation a ministry. Mahalaga yon. Itong mga pasubali na ito at paalala, hindi para tayo pigiling dumalaw, kundi para ilagay lang naman sa tamang korte, hugis, kulay ang pagdalaw natin. Luke 7, 2-6. In the town, an army officer's servant was sick and about to die. The officer liked his servant very much, and when he heard about Jesus, he sent some Jewish leaders to ask him to come and heal the servant. The leaders went to Jesus and begged him to do something. They said, "This man deserves your help. He loves our nation and even built us a meeting place." So Jesus went with them. In so many words, Jesus visits the sick. Mark 1:30-31, Jesus was told that Simon's mother-in-law was sick in bed with fever. Jesus went to her and actually healed her. So visit when appropriate and when auspicious. Kung tama ang panahon. Not in crisis moments. Hindi kung kailan nagsi-CPR. Kung kailan hindi ini-sponge bath ang pasyente. Mga hindi magandang panahon ng pagdalaw, bagamat maganda ang layunin. Visit when the patient would like to receive visitors. 1 Corinthians 10:23-24. Some of you say, we can do whatever we want to, but I tell you that nothing may be good, not everything may be good or helpful. We should think about others and not about ourselves. So iniisip mo yung kalagayan ng iyong daratnan. Same with doctors.
Siyempre, ang mga doktor nagmamadaling bumisita dahil marami siyang pasyente, marami naghihintay. Pero ano ba ang mahalaga? Ang pagmamadali ng doktor para makarami nakikitain o yung pananahimik at pagpapahinga ng pasyente? Kung minsan natutulog ang pasyente, ginigising dahil nandiyan na ang doktor. Nalilimutan natin na yung pasyente ang client, hindi yung doktor ang boss. Marami kasi mga doktor talagang lumaki na ang mga ulo, talagang kala mo kung sino mga amo. Pagdating nila, kaya natutulog ang pasyente o nagpapahinga, gigisingin. Kasi nagmamadali sila. Paano yung pasyente? At the end of the day, it is the well-being of the patient, doctors, that you should think of, no? Kung hindi nyo kayang tumingin ng 20 pasyente na mabibigyan nyo ng quality a day, settle with 10. Hindi yung sa sobrang pagmamadali, hindi na nabibigyan ng konsiderasyon kung gustong magpahinga ng pasyente. Kaya kung gusto nyo mapagod at ma-stress, magpa-hospital kayo, minuto, kinukuhanan kayo ng vital signs na hindi naman kumisan necessary, no? So, kailangan din sabihin nyo, ayokong ma-disturb ngayon. Kung hindi naman nanganganib ang buhay ko, hayaan nyo ako matulog para magkaroon ako ng lakas. Hindi gising kayo ng gising sa akin. At may mga nurses naman, pag nagpasukan sa kwarto, akala mo dumating ang 3 Tarzan at 2 gorilla sa ingay. Tahimik na tahimik yung kwarto, madilim, biglang magbubukas ang mga ilaw na kulay puti. Ba't hindi sila magdala ng mga flashlights para makita nila yung gamot na ibibigay nila, makita nila yung pasyente without having to jolt everybody to wide wakefulness. Etiquette, lalo sa mga natutulog. Mga kapatid, dadalaw kayo, time your visit. Not every time is a good time to visit. Observe appropriate waking hours. Parang yung oras ng opisina, slightly afterwards pa rin, kahit after 5 pwede, pero huwag mong dalaw ng hating gabi na, o ang aga pa. Unless you're very close family relations, lagi ako nagbibigay ng pasubali, na yung tao, they don't mind na makita mo silang gulo-gulo yung buhok, hindi maayos ang muka, okay lang. Pero kung hindi kayo inaasahang susulpot sa pinto, ilagay nyo sa oras ang inyong pagdating. At dapat, correct length of time. Take the cue from the patient or the host. Malalaman ninyo kung gustong-gusto ng pasyente o ng mga ibang nagbabantay na magtagal pa kayo, pinipigil kayo talaga. Pero pag sabi mong, ay, makaalis na nga at hindi kumibo, ang tanong pa, saan ba susunod mong punta? Ibig sabihin, lakad na. No? O kaya, wala namang kaabog-abog, tinatanong ka, saan ka pa susunod na pupunta? Ano pang next appointment mo? Ibig sabihin nun, umipod-ipod ka na, tama na, appreciated na ang presence mo, but don't overstay and overextend your welcome. Sa ganito mga pagkakataon, the shorter the visit, the more welcome. Kasi nagpapagamuling yung pasyente. Liban na lang naiinip na, nalulungkot na, at ikaw na may talagang blessing, masarap kang nandun, kasama at kapalagayang loob, yun ang pwede kang magtagal. So ilalagay ang sarili sa tamang pwesto. Dapat tinatansya mo yan. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. Maging ang pagdating, pananatili at pag-alis sa pagdalaw. Ecclesiastes 8:5, be smart and learn what to do and when to do it. The host should not be overburdened. 2 Corinthians 12:14, sabi ni Paul, I am planning to visit you, but I still won't make a burden of myself. Gustong-gusto ko kayong dalawin, pero titiyakin kong hindi ako pabigat. Isa pa pong dapat tandaan kung tayo dumadalaw sa mga may sakit, bring thoughtful gifts. If you would, if you could. Kung afford nyo, kaya nyo at gusto nyo, huwag lang basta gift, thoughtful gift. Pinag-isipan, may katuturan, may halaga. Diabetic na nga yung pasyente, dadala nyo pa ng pagkatamis-tamis na ensaymada. Ano gusto nyo? Madali. Diba? Sinabi na nga na huwag kakain ng dark foods dahil chinecheck yung internal bleeding. Dadala nyo ng dinugan, bopis, madilim na adobo. Allergy na nga yung sakit ng tao, kaya nasa ospital, dadala nyo ng 10 ng bulaklak na may kasama pambubuyog. Hindi naman lahat ng pagreregalo ay nakakatulong. Ibinabagay mo, itinutugma, hindi nila kung ano ma-pick up mo along the way. Pinag-iisipan, ngayon kung hindi mo mapag-isipan, wag na lang, cash na lang. Helpful pa yun. Pero ilagay nyo naman sa sobre. Philippians 4:14, yet it was good for you to share in my troubles. Why do you visit? To share in the troubles of the patient, not to add to the troubles. Kaya ang gift natin yung may practical and immediate value. Maybe you like to bring a home-cooked dish. Kung hindi naman bawal sa pasyente.
at least doon sa bantay. Maybe food that you should bring should always be easy to eat. Hindi naman yung ang hirap-hirap kainin. Kailangan pa nakutakot-takot na kubyertos para ito ma-manipulate. At syempre sa ospital, ang food not too dark, not too sweet, not too salty, not too fatty. Para huwag magalit sa iyo yung ospital. And as I have said, careful with flowers, lalo yung arrangements. May mga arrangements na pangburol. Baka naman ang dali nyo, koronang bilog. No, meron pang courting cruise, lalo nang nasiraan ng loob ang inyong pasyente. Mga dadalaw, be clean. Baka pagaling na yung pasyente nung dumating kayo, lalong na-infect. Ang dami-dami nyo palang kuto, hindi ba lang kayo nag-shampoo, dumating pa kayo doon. Ang dumi-dumi ng kamay, may mga lupa pa yung kuko. Yung sapatos ninyo kung saan-saan napatapak, dala-dala nyo lahat ang dumi ng kalye, papasok sa kwarto. Mark 7:3-4, the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And they observe many other traditions, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. Kung dun lang sa malulusog na pang-araw-araw na buhay, nag-o-observe ng kalinisan itong mga taong ito, di lalo naman kung dadalaw ka sa may sakit. So you disinfect your hands. Mabuti nga ngayon sa maraming ospital, may mga available na disinfectant sa may pinto. Pero magdala kayo ng maliit na bote ng alkohol o kung ano man yun, huwag kayong papasok doon kumapit kayo sa mga bus, kumapit kayo sa mga hagdan-hagdan, kung saan-saan, tapos himas kayo ng himas sa pasyente. Di ba? Pwede kayong magdala ng kasakitan. Watch your shoes. At hanggat maaari, lalo't kaya nyo, dumalaw na muna before you go through your day. Kasi galing na kayo sa talipapa, sa palengke, kung saan-saan na kayo nagpunta, nakuha nyo na lahat ang kalat at dumi ng buong lansangan, tsaka pa kayo dadating pag gabing-gabi na, anong tingin nyo sa sarili nyo? Di ba living germ? Para kayo makapag-infect. So do not infect the patient. And very importantly, if you're going to remember only one thing, brothers and sisters, bring cheer, not gloom. Ang daladala nyo dapat ay halakhak, tuwa, saya, ligaya, hindi lungkot, hindi horror, hindi mga problema. Ephesians 4:29, say the right thing at the right time and help others by what you say. Sabi ng ibang versions, let your speech be seasoned with salt. Proverbs 15:23, how good is a timely word. Tama dapat ang sasabihin. Huwag kang masyadong madrama na pag nakita mo yung pasyente, bigla kang, shock. No? Bakit ganyan ang itsura mo? Huwag kayong kikibo. No? Yung mga tao kuminsan, ang arte-arte pag nawadalaw, yung nasisiraan ng loob tuloy yung pasyente. Do not show dismay. Kung sabihin ako, bakit mukhang kalansay ka na? 2 araw ka pa lang dito. Mukha ka ng patay. Ganyan-ganyan mga, alam nyo, maraming tao, kala nyo biro yan, talagang maraming taong napakamangmang. Napakababa ng pagkatao, hindi iniisip ang sinasabi. At huwag kayo nagkukwentuhan ng mga namamatay, naghihingalo at nag-aagaw buhay habang dumadalaw kayo sa isang pasyente. Di ba? Meron, ano po ba sakit? Pagka sinabi mo diabetes, naku, bihira nakakaligtas dyan. Ang auntie ko nga, 50-50 ha, diabetes. Ganyan. Pinutulan na ng paa, kamay, natira na lang ulo. Yung pasyente ngayon, gusto kang murahin at palabasin, ano? Dahil sinisira mo ang loob niya. Careful with alarming religious message and expediency. Kapapasok mo pa lang, tumanggap ka na ba sa Panginoon? Nakakatiya ka na ba ng buhay na walang hanggan? Pinapanervyos niya ang pasyente. Do not discuss politics. Do not discuss family problems. Kasi kung minsan dyan, nakikita kita yung magkakamag-anak. Hoy, alam mo ba, sabi ni Auntie Kikay sa akin kahapon, ngayon kwentuhan na sila ngayon ng lahat ng problema ng pamilya nila, may pasyenteng nakikinig. Pag sasabihin pa, naku, deadly ang sakit na yan. Bihirang-bihira ang nakakaligtas. Naku, talagang himala na lang pag nabuhay ka dyan. Totoo yan mga kapatid, ha? Nangyayari yan sa mga matatabil na dila. Mahaba ang dila, makitid ang utak. No? Yung office mate ko, nagkaganyan, 50-50. Marinig mo ba naman yung salitang 50-50 habang nakahiga ka doon? Sana man lang 49-51, ano? Talagang 50-50. Sabi, alam mo sa kabilang room, namatay na yung pasyente. Iyakan nga doon no? Ang payat-payat mo. Ganyan. Huwag na lang kayong dumalaw. Ipadala nyo na lang ang regalo nyo pag gano'n ang inyong bunganga. No? Hindi nakaka-bless. And remember, brothers and sisters, dress cheerfully.
Piliin nyo kung ano isusuot nyo. At huwag na kayo magsusuot ng itim dahil hindi naman kayo sa cocktails pupunta. Kahit pa kayo nagluluksa, dahil may pinagluluksa kayong kamag-anak, ibahin nyo naman yung damit nyo sa araw na yun. Dahil yung taong lagnat na lagnat, hirap na hirap pagdilat, nangakaitim ang nakapaligid sa kanya, di ba? Baka hanapin na yung 4 na kandilang nagbabantay. Kailangan iniingatan mo ang iyong suot and do not needlessly dramatize or show pity or show sorrow. Meron pang, OMG! Bakit ganyan ang itsura mo? Kailangan tinitibayan ang loob. Pag ang bibisitahin ninyo, inaasahan yung talagang terrible ang kalagayan, tibayan ang loob, buuin ang loob bago kayo pumasok. Huwag kayo nagpapakita ng emosyon. Magpakita kayo ng cheer. Pero huwag naman yung abnormal cheer na parang may comedy nagaganap. No? Denial na yon. Pero huwag nyo nang ipakita at nagpapahirap lang ng loob ng mga nahihirapan na nga. Matthew 6:16, tungkol lang nga sa fasting, sabi ni Lord, when you fast, do not look somber as the hypocrites do. For they disfigure their faces to show men that they are fasting. Hindi nyo na kailangang ipakita sa inyong mukha yung nadarama nyo. Alam na nagmamahal kayo, alam na kayo concerned, hindi na kailangang i-dramatize yan. And brothers and sisters, when you visit, respect the patient's privacy. Especially kung hindi ka naman talaga super close. At kung ospital yan na hindi naman suite, na may mga kwarto, may mga dining room, pagpasok mo, yun na ang lahat-lahat. Respect the patient's privacy. Kung gusto mapag-isa, manahimik, pakiramdaman natin. Sa Lamentations 3:28, let him sit alone in silence. Kung talagang yun ang kanyang gusto, kung gano'n ang kanyang kailangan. Nakakakita kayo kumisan doon ng mga libro, mga magazine na binabasa ng pasyente o ng bantay, don't touch. Hindi reading room yung pinuntahan nyo. Huwag kayo doon makibasa. Ay, nagbabasa ka pala ng ganito. Naku, masama ito. Alam mo ba itong binabasang to? Makikialam ka pa kayo sa binabasa nila. Pag may dumating ng mga ibang bisita hindi nyo kilala, it's time for you to leave. Huwag na makikipagkilala pa kayo. It's not a party. Ibig sabihin, next group, kasi siyempre iba naman ang tema ng usapan, iba naman ang degree ng mga discussion dyan, huwag na kayong makilahok. Kasi mahirap pinaghalo-halo yung mga bisitang hindi magkakakilala. Pag dumating kayo doon, nakailang minuto na kayo, may biglang dumating na iba, it's time for you to go. Para masarili din naman nila yung pasyente, at kung meron silang gustong pag-usapan, hindi ka na nandun pa. When there are calls, telephone calls or conversations, when the doctor comes to talk to the patient or about the patient, don't listen. Get out of the room, stay busy. Ay, excuse me pala, lalabas ka sa room pag may nangyayaring usapan, hindi na dinig mo na yung sinasabi ng doktor, palapit pa nga ng palapit yung tenga mo na ganun doon sa usapan. It's not for you to hear a conversation between a doctor and a patient. The patient has the right to his or her privacy. Kaya dapat lalabas ka. May tumawag sa telepono, may kausap siya, gumawa ka ng paraan para mawala within hearing distance. Yun naman, kung totoong tao ka. Pero siyempre, kung chismoso o chismosa ka, lalo ka ngayong nakikinig, nagte-take notes ka pa. No? At talagang tinetext ka na, alam mo kung anong nadinig ko dito sa room na ito? Di ba? Hindi ka na dapat dadalaw kung ganon. And careful about taking other people along. Merong dadalaw, tapos may biglang, sino yan? Ay, office mate ko nga pala. Isinama ko na kasi may lakad pa kami mamaya. Hindi ka dapat nagsasama doon sa pasyente ng taong hindi niya kilala o wala siyang permiso. Kung sino-sino yan. Kung meron kang iyaya, meron kang kasamang mga kung sino-sino o kasama mo yung DI mo, iwan mo sa labas. Hindi sila dapat kasama sa loob nun. Kung may kasama ka kapatid, clear first. Dadalaw ako, pwede bang isama ko yung ganito ko, yung ganyan ko, no? And avoid using the patient's bathroom. Pupunta ka lang doon, makikiihi ka pa. Diba? Nagdagdag ka pa doon sa dumi ng banyo. Kung meron siyang nakatago doon ng mga underwear o mga gamit-gamit, nalaman mo na tuloy. May mga banyo ang bawat ospital. Sa mga koridor, sa mga lobby, doon ka magbanyo. Huwag sa banyo ng pasyente. No? Remember, it is a convenience of the patient, not yours, that is the issue. And using a person's bathroom could be an intrusion. Use the public hospital bathroom kasi mas appropriate yon at mas kaibig-ibig. And hold your curiosity
Kung nagagandahan ka sa room, huwag ka mag-tour. Pwede ba patingin ng banyo? Patingin naman ng ano yan? Fort Santiago. Di ba? Hospital yan. And never ask about numbers. Yung iba, 3 minuto pa doon, magkano tong kwarto na to? Bakit? Bibilhin mo? Hindi. Ikaw ang magbabayad? Hindi. Pues wag mo itanong. Itanong mo lang kung ikaw ang magbabayad. No? Ngayon kung hindi, huwag ka nang magtanong pa. Masyadong mausisa yung mga tao. Bad manners, alam nyo ba yung nagtatanong kung magkano? No? Hindi yun dapat ginagawa. When you're going to discuss with patients or the host, let them frame the discussion. Ang pag-usapan nyo lang yung gusto nila, hindi yung gusto nyo. Don't ask sensitive questions. Pagka meron dong nakaratay na isang lalaking medyo may itsura o may kaya o whatever, dumalaw na ba si number 2? Yun ang itatanong mo kasi number 1 yung bantay, no? Kumisa naman, doon sa number 2 inabutan ng sakit, ang tanong mo, si number 1 dumalaw na ba? Huwag nyo na yung alamin. At kung alam nyo mga kapatid, magmaang-maangan na lang kayo kasi nagbibigay lang kayo din ng comfort. Don't put the people on the defensive. Tapos, nakita mo ng hirap na hirap huminga, meron na bang LWAT? Sabi ng patient, anong LWAT? Last Will and Testament. Meron na ba? May mga tao, nagtatanong talaga ng ganyan sa harap ng pasyente. Hindi mo alam kung paano pinalaki ng magulang. No? O hindi mo alam kung mga manok ba o baka ang nagpalaki sa kanya. Bakit hindi tao ang ugali? Kailangan nag-iisip, lalo mga anak ng Diyos. Be useful, be functional, and be helpful if you're going to visit. Because you should be a blessing. Titus 3:13, do everything you can help. See that they have everything they need. Lalo kung public hospital or government hospital na wala ka maupan, pwede ka siguro magdala ng isang monoblock chair na may sandalan. May naupang ka pa habang dumadalaw at may iba pang dadalaw na uupo doon at pag alis ng pasyente, i-donate yun na sa ospital. Malaking bagay. Nakakita ako ng mga pasyente na nakaupo sa stool ni walang sandalan at hawak niya ang sarili niyang swero. Yung taas-taas niya isang ganun, wala man lang sabitan yung ospital. Nanakaw na kasi ng lahat ng government officials, pati sabitan ng swero. Kaya yung mga pasyente, hawak-hawak nila yung sarili nilang dextrose. Isipin mo yung mga ganon. So pwede ka naman magdala ng ganon kung gusto mo ng thoughtful gift. Kesa sa bulaklak na ubod ng mahal, no? Hindi naman nakakain. So mabuti pa nakakapag-isip ka na medyo practical na mga bagay. Liba na lang flower lover yung pasyente. Ngayon, pwede ka magdala ng room freshener. Kasi marami mga ospital, lalo public, amoy sugat. No? Amoy ito yung dugo. Malansa. So pwede ka magdala ng room freshener. Ngayon, kung Buddhist ka o Hare Krishna, huwag naman incense. Dahil ayaw ng iba nung amoy na yon, lalo hindi maganda ang kanilang kalagayan. You might want to volunteer to relieve the sitter. Sabi mo, sige, magbabantay ako dito ng 3 hours. Gusto bang umuwi muna? Meron kang gawin o whatever kung close ka sa kanila. You might want to offer to run errands. Ano ba dapat bilhin? May babayaran pa kayong bill? Whatever, ako nang lalakad. Magandang tulong yun kaysa nakatunganga ka doon sa room maghapon, meron kang magawa para sa kanila. Kung therapist ka or marunong ka, you might offer to give a massage. Singer ka, you might want to sing. Everybody can pray. Or you want to read to the patient, pwede yon. Ngayon, kung kakanta ka, please, huwag oh my papa, no? Or mama, at lalong huwag na huwag Ave Maria. Pipiliin mo rin siyempre yung repertoire mo. According to your ability, you might want to give cash. It will always be useful. Or offer a loan if you really need it back. Malaking tulong yon, yung financial. Kung may kilala ka pang makakatulong, mga specialista, mga therapists, offer and refer them, but only after asking for permission. Hindi ka naman at liberty to tell everybody on earth na may sakit si ganito na ganung uri ng sakit. Pwede ko bang sabihin sa mga ganito kong kakilala na meron kang pangangailangan? Pwede ko ba silang dalhin dito? Magandang offer yon. Good manners in visiting the sick. If you would, and if you like to stay connected, send greetings, wishes, and prayer. 3 John 1:12, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Ipinadala yung greeting, yung prayer, or some people call it wish. What am I trying to say? Unless you are a direct stakeholder in the health of the patient or very close to the patient,
do not always ask how the patient is. Hindi nyo maiintindihan kung gaano kahirap sagutin yung kumusta na ang pasyente hanggang hindi kayo yung nag-aalaga o hindi kayo yung pasyente. Mahirap sagutin yung kumusta. Bakit? It is stressful to answer the same question over and over and over, lalo at text, dahil mahirap naman mag-text. Isa pa, mahirap sumagot sa kumusta kung nakabingit yung kalagayan ng pasyente, hindi mo pa masabing mabuti, ayaw mo naman sabihin masama, ayaw mo naman magsinungaling at ayaw mo magbigay ng false hope. Mahirap sagutin. So, imbes magtatanong kayo ng kumusta ang pasyente, sabihin nyo lang, I prayed for the patient. I pray that you will have resources today. I pray that the patient will respond to medication. I pray that this and that's that. Or, this is my wish for the patient. Because if that is your message, the recipient of your message is not obligated to respond. It is kind to send messages to the sick or to the nag-aalaga that do not ask and require a response. Kasi kuminsan, pag sagot lang sa text mo, isang trabaho na. So yung pinapadala mong text, yung nagpapaalala sa kanilang naiisip mo sila, naaalala mo sila, sinusuportahan mo sila emotionally and spiritually, pero hindi mo dinedemand na sagutin ka. Pero yung kumusta ang pasyente, may demand yun eh. Kasi tanong yun. Just declare your good intentions and your prayer. And you will be a blessing. Marami pa tayong pwedeng isipin, mga kapatid. Ang katotohanan, dapat pa bang pag-usapan ito? Dapat naman talaga dumadating na ito ng kusa sa mga taong tinitirhan ng Espiritu ng Diyos at nag-iisip kahit papano. Pero ang nakakapagtaka, itong mga binabanggit natin, natatawa tayo kasi masakit. Masakit kasi totoong nagaganap. So ating kontrol na ating mga sarili, when visiting the sick, be a blessing and not a burden. At least, mga kapatid, kumain kayo bago bumisita. Hindi kayo nagpupunta sa fast food. Dumating ka na nga doon para dumalaw, ikaw pa ngayon ang paghahain, pakakainin, at kinain mo pa yung konting dala ng iba, no, na para doon sa pasyente o para sa dalaw. Gutom na gutom ako, meron ba kayo dyan kahit ano? Kumain ka muna. Hindi ka nagiging pabigat. Pero, may mga pasyente at may mga host na tuwang-tuwang magpakain kung natutuwa sa'yo. So, kumain ka kung pinapakain ka. Meron naman talaga naghahanda dahil gustong magpakain. Ganoon naman ang likas natin mga Pilipino. Pero huwag niyong gawing obligasyon nung dinaratnan nyo. Lalo't darating kayo sa oras na alanganin, tiyakin niyong kumain na kayo agad. Again, be concerned and respectful of privacy. Be an encourager, an angel of practical help. The companion of the patient, and especially the patient, should feel that when you visited, Jesus visited them and not an evil spirit. Dapat tayo maging blessing, lalong-lalo sa may sakit. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kami pwedeng maging extension of your love. Sa pamamagitan namin, pwede mong yakapin, mahalin, bigyan ng mga pangangailangan, palakasin ang loob ng aming kapwa. Turuan mo kami, Lord, na maging responsable sa ganitong ministry, na huwag lang basta magawa, kundi magawa na may excellence and filled with the Spirit of your Son, Jesus. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Isipin natin ang mga bagay na ito kung paano natin pakikinabangan sa ating buhay. At ngayon, ipanalangin natin sa Panginoon ang kagalingan ng sino mang mga kilala nyo na may mga karamdaman. Sa ilang saglit ng pananahimik before the Lord, ask that you may be an angel in your visitation and pray, lift up those who are now needy of the Lord's healing. In silence, let us be in the powerful presence of the Lord. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang When Visiting the Sick. Taglay ang ligaya ng kaligtasan, alab ng puso
sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Pugtawi ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba. Ang iyong hirang dala, ang iyong ngalan, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Pugawin ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, Napakarami pong kayamanan ng ating bayan at kuminsan hindi naman karapat-dapat na magkaroon tayo ng napakaliit na pagtingin sa ating sarili. Nangyayari lang yon kung hindi natin kilala ang ating nakaraan, hindi natin kilala ang mga kayamanan ng ating bayan na nagpapaganda sa atin pong lahi. Kaya naman dapat natin kilalanin ang nakaraan, ang kasaysayan, at ang mayayamang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga hiyas po ng ating lahi, ang mga kayamanan ng ating bayan ay binubuo ng maraming bagay. At isa na rito ang musika. Ang musika ay salita daw ng kaluluwa. Ang musika ay napakabisang paraan upang ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga pangarap at ang ating mga pagpapahalaga. Sa Pilipinas po, ang musika ay paraan ng pagpapahayag ng mga espiritual na bagay. Ang mga Pilipino kapag gumagawa ng musika kadalasan ay upang sumamba. Kaya tayong mga Pilipinong Kristiyano ay dapat lamang na mag-aral ng mga tugtog ng ating bayan at gamitin naman natin ito sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dapat nang bawiin ang musika ng Pilipinas mula sa kung ano-anong mga paggamit na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito naman ay dapat ialay sa paanan ni Jesus upang lalong makadagdag sa marami, makulay at magagandang paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ang musika ng bayan, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Narito at ating pakinggan ang mambayo, mga tunog ng pagbabayo ng palay na may kasamang mga awit mula sa mga kalinga. Ang mambabayo ay isang karaniwang gawain ng mga kalinga at ito ay pagbabayo ng palay.
Gayunpaman, ito isinasagawa sa sari-saring estilo at pamamaraan ayon sa idinaraos na okasyon. Halimbawa ay kasal o kaya ay may mga kinalaman na seremonya sa mga patay o mga libing. Ang mambayo ay sinasaliwan ng awit tulad ng naririnig natin. Ang sinasaliwan ng awit na pagbabayo ng palay ay ginagampanan ng 8 kababaihan at sinasagot naman ng mga kalalakihan. Paulit-paulit at mauulit na maririnig ang ritmikal na pag-awit ng mga salitang ima, isa o insa. Kasabay nito ang kanilang pagbabayo. Anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagbabayo? Pangbabayo ng palay na hindi lamang ang dahilan o ang gustong mangyari ay makapagbayo ng palay, ito rin ay isang bigkis panlipunan. Sa pagbabayo, makikita ang tulungan, pakiramdaman, pagsasaya. At makikita natin ang pagiging dakilang mga musikero ng mga Pilipino na maging sa pagbabayo ng palay, gumagamit sila ng musika, hindi lang upang sila ay malibang at pagaanin ang trabaho, kundi patuloy na ipahayag ang kanilang nadarama. Sa mga Katagalugan at sa mga nasa kapatagan ng Luzon, uso rin ang bayuhan, lalo ang pipigan. At kadalasan, yung halo na ipinangbabayo ng pinipig, inuukit pa ang loob nun at nilalagyan ng parang bolang kahoy sa loob na habang nagbabayo, kakalog-kalog naman ang bolang ito at gumagawa na naman ng isang ritmo. Yan po ang mambayo, ang pagbabayo ng palay na may saliw ng mga awitan ng mga kalinga. Ano po ang maaari nating matutunan sa kayamanang ito ng ating lahi? Na ang bawat gawain natin ay maaaring saliwan ng musika. Lalong-lalo naman ang pagsamba natin sa Panginoon, ang ating mga paglilingkod, na sa paglalagay natin at paglalapat ng musika, hindi lang gumagaan ang ating trabaho, kundi na ipapahayag din natin ang ating damdamin. Musika ng bayan, kayamanan ng ating lahi, hiyas na dapat makilala at ingatan. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin ba na? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglay. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa
pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang nagpikas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Bakit Bahay Kastila ang tawag sa mga malalaking bahay sa probinsya? Isa ito sa mga maling tawag siguro na nakagawian natin, tawagin na bahay Kastila, yung mga bahay na bato, bahay na tisa. Sapagkat halos wala namang nagtira mga Kastila dyan. All throughout the Spanish regime, halos isang Kastila lang na nasa isang bayan at yun yung kura. Yung mga nakatira dyan sa mga plaza ng mga malalaking mga bahay, yan yung mga descendants ng mga datu, ng mga maharlika. O kaya sila yung mga yumaman sa komersyo. Mga Pilipino yan. Kaya hindi dapat tawagin bahay Kastila, kundi bahay Filipino. Ito'y nag-evolve lang naman na bahay kubo sapagkat sa korte, sa mga bintana, makikita mo kapis ang ginagamit. Yung paggamit niya ng espasyo sa loob, walang masyadong marami mga dibisyon, maaliwalas, lahat ng aesthetics at function yan ay napaka-Pilipino. Kaya ang dapat tawag dyan, bahay Pilipino. Kahit lagi ang pasakit dito sa buhay ko, kahit lagi ang pagluha dito sa buhay ko, sakali man itong aking pamatok, ubod ng bigat, sa tulong mo, Jesus, nakakaya ang lahat. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y
di pa nakakamtan. Sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitiis. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!